Trying to get back the old feel of the Senate. At sana yung mga maging mga kasama natin dito ay ganun din. Ang masikasuhin ay yung maitaguyod ng integridad at reputasyon ng Senado. Yun ang target niya. Ikring senador na si Francis Kiko Pangilinan na tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial dahil continuing body ang Senado. At ang tungkulin natin... Wow! Dagat! 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 To try and decide the case. Kung walang ebidensya, o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Kung meron silang ebidensya, ilabas nila. Sa akin lang naman, tinitignan ko yung mga tao, binabasa ko, hati eh. May mga nagsasabi na, bakit pa itutuloy yan, sayang yung oras. May mga nagsasabi na, no, let's hear it. We want to hear. Ano ba talaga, meron ba? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nagtataka ang ating mga kasama. Nagtatanong sila, bakit wala daw akong upload? Sabi ko, meron po. Hindi ko lang alam bakit hindi nagno-notify sa inyo. Kaya tatanungin ko kayo mga kasama. Nagno-notify po ba sa inyo yung ating video? Kasi ang dami-daming nagtatanong. Araw, gabi, nagtatanong sila. Boss, baka naman. Nagtatanong yung aking mga manunood. Hindi ba daw ako nag-upload? Ano daw nangyari sa akin? Diyos ko namin. Oo, baka naman boss ha. Ano mo sa aking mga subscriber yan. Dahil naghahanap sila ng balita patungkol dito sa mga issue. Eto, simulan natin. Nako po, gara-pala na to. Chairman! Gara-pala na ho. Baka mamaya, hindi lang to si Uy ang ma-disqualify kasi meron pa sa Cavite. Isang mayor sa Cavite ang na-disqualify din. At naku po, baka mamaya gawan pa ng kwento itong taga Cebu. Si Ate Balik 4. Baka mamaya siya naman ang... gawa ng kwento. Mahirap dito kaya dapat lang talaga na tuloy-tuloy yung pagsampa ng rito kaya milik-milik. Para wala nang maperwisyo sa susunod na eleksyon. Nakalike ka na ba? Kung hindi pa, like mo muna yung video natin. Share mo na rin at kung bago ka pa lang, i-subscribe mo at i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Ibang klase yan nangyayari, no? Talagang hindi mo ma-aatim na pasalamatan itong nagigigil na talaga yung mga tao eh. At dito, mayroong mga usapin sa Duterte Youth Party List na ipapasok itong taga-mountain na naman. Talagang ang hilig talaga nila magpasok ng mga taga-mountain. At yung gumagawa ng kabutihan sa bayan, yun ang inaalis nila. Di ba? Bumanat na naman si Toto. Impeachment sa 28th Congress dapat pang-usapan ayon sa ilang incoming senator. Wow. Ito mamaya-maya. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan na naman ang kanyang pagmumuka. In-interview na naman siya eh. Pero dito tayo mapunta. Umpisahan natin yung usapin dito kay Robin. Pasok. Sa mga pakulong ngayon ng COMELEC sa pagkansela ng Duterte Youth Party List ng kanilang registration sa COMELEC, pati na rin ang nanalong si Congressman Joey Luis Chua Uy ng 6th District ng Manila, dinisqualify ng COMELEC at ang kanilang ipinalit ay ang talunan na si Benny Abante. Kaya't hindi nga daw malayong mangyari na pati Cebu Governor-elect Pam at si dating Pangulong Duterte na nasa The Hague, Netherlands, nakakapanalo lamang bilang mayor ng Davao ay maaari din nilang ipa-disqualify kung kanilang gugustuhin. Ay ganoon naman pala kadali. Habay bakit pa tayo nagkaroon ng eleksyon? Kung ang mga talunan ay siya rin palang ihahalal na bagong nanalo. Nasaan na ang demokrasya ng bawat Pilipinong malayang bumoto
ng kanilang nais iboto at ihalal. Mukhang hindi na rin iginagalang ng COMELEC ang karapatan ng mga Pilipino. Ayon sa post ni Tio Moreno, Pambari 4 and Roddy Duterte, be prepared. Baka kayo na ang next disqualified. Remember that George Garcia is one of BBM's lawyers before. Of course, he needs to do what he is expected to fulfill after making him the COMELEC chairman. Why COMELEC did not consider the certificate of candidacy of the 30 Youth Party List void ab initio in 2019 and 2022. Ito lang, may pasok lang. Yung dinisqualify nila na congressman, na nanalong congressman sa Maynila, 21 years na ho naninilbihan sa Maynila. Tapos ito, sasabihin nyo, nationality issue. Wow! Ibang klase din na. 21 years naging politician at nanungkulan sa Maynila. Tapos ito, nung ikaw ang umupo, chair ng Melek-Melek, ang dami mong paksa. Ang tanong ng ating kababayan, tama ba? Oo, mga kasama, ito, survey, tama ba ang pinaggagawa nito ni Melek-Melek, chair? Mantakin nyo, yung tao na kilala na sa baging politiko, may issue ng nationality, daw di umano. Ano yun? Tapos, yung Duterte Youth Party List, nababalitaan, pag hindi anong petsa na ngayon? 20 na, 10 araw na lang. Pag ito hindi na proklama sa June 30, wala na. Ipapasok na ang taga Mountain. Kilala nyo naman sila. Sila yung mga nagsisigaw sa kalsada. 'Di ba? Marami sila. Talaga naman, saklap. Because they did not attempt to file an impeachment case. Of course, kinalaban nila ang tambangag. Kaya yun, disqualify. Kahit ano pa nga daw ang aasahan natin sa COMELEC, gayong maging sila din ay tila maruming maglaro. Grabe na, sukdulan na ang panggagago sa mga Pilipino. Matapos ang kagaguhan at gara palang ginawa ng COMELEC, na pinabura nila ang mga files na related sa May 2025 elections. Kansilahin ang registration ng Duterte Youth Party List at ang natalong si Benny Abante abay idineklarang panalo daw sa 6th District ng Manila bilang congressman. Ito na ang karma ni COMELEC Chairman Garcia. Naharap siya sa disbarment. Yun ang maganda. Yun ang the best. Para talagang malaman niya kung ano yung mga pinagagawa niya. Hindi lang 1, 2, 3, 4 ang mga na-disqualified. Ang mga nagawa ng kwento. Magulat ka. Talo na. Nanalo pa. Saan ka pa? Only in the Philippines. Saka wag nyo na kaming paglulukuhin. Baka mga unggoy mapaglaruan nyo pero ang mga taong bayan hindi. Kwento nyo sa pagong lahat ng mga ginagawa nyo. Pero ang taong bayan never maniniwala sa mga magkano, kita mo, nagsalita na yung isang tumakbong kongresista. Bibisitahin ka lang at magtatanong kung wala daw 300 million, sabi di umano hindi mananalo. Ano ibig sabihin nun? Ang daming pera nun Ay ngayon, pag ikaw ay na-disbar at napatunayan na merong laman yung mga account mo sa ibang bansa. Bipisara. Oo, Bipisara. Ikaw nang bahala. Ayun ang aabangan namin. Konektadong Pinoy Bill, may tensyon. Naku, ano kaya itong pag-uusap na ito? Tignan natin Baka mamaya meron naman talagang tensyon sa pagitan ng dalawang mag-brothers and sisters. Ano kaya ito? Showdown sa pagitan ng Pangulo at kapatid niyang si Senadora Amy Marcos tungkol sa Internet Reform Bill. Habang hinihintay ang pirma ni PBBM, nanindigan si Senadora Amy na panahon na para buwagin ang monopolyo sa telco industry. Pero babala ng mga eksperto, baka daw mas mapahamak ang bansa kung basta-basta lang itong isa sa batas. Narito ang agenda report ni Hannah T.
showdown ang mangyayari sa Marcos siblings kaugnay ng konektadong Pinoy Bill. Kailangan kasing busisiin ni President Bongbong Marcos ang panukala bago ito maisabatas. Ang ating niyang si Senadora Amy ang principal author nito. Layunin nitong i-improve ang digital infrastructure and connectivity sa Pinas sa pamamagitan ng pag-scrap sa luma ng congressional franchise requirement sa data transmission providers. Mismong apela ni Senadora Amy kay PBBM, it's time to side with the masses and not the monopolies. Burahin na lang daw ang pangalan niya kung ito man ang dahilan kung bakit ayaw pirmahan ng panukala. Una nang sinabi ng Malacanang na mag-iingat si PBBM sa pag-review ng mga probisyon nito. Matatandaang nagkaroon ng sibling rift sa pagitan ng dalawa nang maging kaalyado ng Senadora si VP Sara, ang dating unit team partner ni PBBM. Para kay Senadora Amy, panahon na raw para buwagin ang dekada-dekadang duopolyo at buksan ang pinto sa faster, more affordable at reliable internet sa Pinas, lalo na sa far-flung communities. Niremind pa niya ang kapatid na huwag magpadala sa pressure ng powerful players sa industriya na nakikinabang umano sa mahal pero mabagal na internet sa Pinas. Pero mismong grupo ng leading telcos na PCTO o Philippine Chamber of Telecommunications Operators nangangamba sa bill na ito. Pwede raw kasing magdulot ng vulnerability ang panukala sa national security, lalo na't di na nito nire-require ang importanteng pagbusisi sa kahandaan ng isang bagong provider, mapaligal man yan, financial o cybersecurity readiness. Nagkakaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan. Bahala sila. Kayo-kayo naman yan. Di ba? Sabi ni Aling Dolores Wala kaming pake sa inyo. Ang pake namin sa taong bayan, pinagluloko ni brother mo. Di ba? Ano ang ito dito. Ano to? Nakakadismaya ito Itong balita na ito Pag nakita niyo yung pagmumukha nito, sigurado manggigigil kayo. Bakit, Talo na, nanalo pa. Ni Bongbong Marcos Jr. ang nanalo ay ang hindi naman ibinoboto. Katulad sa nangyari dito kay Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayon kasi sa ulat ay inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC nitong Miyerkules, June 18, na si Luis Joey Chua Oy ay itinuring na hindi kandidato matapos ipawalang bisa ang kanyang Certificate of Candidacy o COC. Dahil dito, idineklara as the duly elected member, House of Representatives, 6th District of the City of Manila, si Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na nanunungkulan mula pa noong 2019. Gayunpaman, maaari pang iapila ang desisyon. Natalo si Abante kay Oy sa Manila Congressional Race noong May 12 midterm elections. Samantala, isa si Abante sa mga naging co-chairman ng Formidable House Quad Committee na nagsagawa ng investigasyon sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pangyayaring ito ay hindi naman nagustuhan ng maraming netizens dahil parang humahanap talaga ng paraan ang COMELEC para isa-isang iupo ang mga bata ni Tambaloslos kahit talo sa halalan. Ayun na. At narito naman ang sagot. Diba? Baka mamaya, unti-unti na maiupo yung mga napagtatalo. Baka mamaya, yung napagtatalo doon sa Laguna, magulat na lang tayo. Yung manual account pala, ay baka mamaya ma-magic. Pero ang layo ng diferensya Di ba? Kaso nga lang, pag gusto nila, sabi ni Aling Dolores. Nakaka-bad trip, mga kasama. Imagine, talo ka na, nagawang ka pa ng paraan ng amo mo. Di ba? At ito ng mga sunod-sunurang taga-milik-milik, magkano? Di ba? Bad trip, man! Ni Oy sa naging desisyon ng COMELEC. June 19, 2025. Continued support for Congressman Joey Oy amid political challenges. We stand with full conviction behind Congressman Joey Oy and the Oy family, despite the recent decision released by the Commission on Elections, COMELEC. Let it be known, the people have spoken. Congressman Joey Oy won not only through numbers but through the unwavering trust of the people of Manila's 6th District. For 21 years, the Oy family has served with integrity, consistency, and heart. And now, despite the clear mandate of the electorate, certain individuals continue to challenge that victory through politically motivated and baseless tactics. Let us make one thing clear, Congressman Joey Oy was born and raised in the Philippines. He is a true Filipino not just by law, but by identity, by service,
and by the life he has lived in this country. His heart, his home, and his commitment have always been here. Questioning his citizenship is not only desperate, it's deeply disrespectful to every Filipino who knows what it means to belong. Ito maraming Chinoy na dito pinanganak. Maraming taga Manila to eh. Alam mo naman, pag part ng Binondo, paikot na Santa Cruz, maraming Filipino-Chinese dyan. Eh ako nga eh. Diba? Hindi lang halata. Hindi lang halata. Pero totoo yan. Maraming Pinoy at Chinoy na dito na pinanganak. Ngayon, bakit nagtataka tayo? Ang sabi ng Melek-Melek, hindi raw ito Filipino citizen. 21 years nagserbisyo. Nanirahan sa Pilipinas ng ilang taon, tumanda na sa Pilipinas, hindi Pilipino? Sige. Bigyan natin ng isang magandang paliwanag yan. Hindi ko lang alam kung totoo yung maniniwala kayo sa paliwanag natin. Kung hindi ka natural born in the Philippines, pero tumira ka na napakahaba-habang taon, hindi ba masasabing Pilipino ka na? Sige nga. Hindi ka pinanganak sa Pilipinas, tanirahan ka, andito na pamilya mo, nagkaroon na kayo ng nakapag-establish na kayo dito, dito ka na bumuboto, dito ka na lahat ng transaction mo, hindi pa ba Filipino citizen? Ang pagkakaalam natin doon, halimbawa, nag-abroad ako, nanirahan ako sa ibang bansa, halimbawa sa New Zealand, sa Australia, wala na bang karapatan na magkaroon ka ng citizenship? Di ba meron? Ano yung sinasabi nito? Naku naman ang bugi ko, Melek. Para naman kayo nagkukwento sa mga unggoy. Ilang taon na yung mama? Hindi pa ba rin citizen? Hindi pa rin. Oh my. Gulay. Ay, pasok natin ito. Yung usapin sa impeachment. Para mas maliwanag, mas maganda, ano na naman ang mga pasakali. Hindi pa rin natatapos. Sa bagay, pagpasok ng 28th Congress, doon natin aabangan. Ngayon kasi, papalabas ang 19th Congress sa June 30, pagpasok ng 28th Congress, arangkada na naman itong mga ito. Ano ang bagay-bagay natin na dapat natin malaman? Maaga pa lang alamin na natin. Pasok. Trying to get back the old feel of the Senate. At sana yung mga kasama natin dito ay ganun din. Ang masikasuhin ay yung maitaguyod ang integridad at reputasyon ng Senado. Yun ang target niya. Nung una, walang ganyan. Nung magmatakbo pa lang, walang ganyan. Walang ganyang boses. Ngayon, maitaguyod ang integridad ng Senado. Ayaw na nga ng ibang kasamahan mo dahil dapat asikasuhin nyo yung taong bayan. Yung nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. Tapos pamumulitika, bakit? Baka naghahangad. Ayun. Sa bagay, Senate President nga, naghahangad eh. Ulit, sabi ni Aling na Dolores. Yung pa kaya nga, sa bagay, ito lang pag ito magkaroon ng, halimbawa lang na hindi ma-impeach si BP Sara at hindi na nga makaupo, hindi na makatakbo. Ang pangarap nito, palakpak tenga. Pero hindi sila abante. Pilipino ang mananaig. Buong supporter ni BP Sara at ni Tatay Digong. Doon sila makiusap kung mananalo ba itong mga dorobo na ito. Sabi ni Aling Lorraine. Sa unang pagkakataon matapos ang eleksyon, nagtungo sa tanggapan ng Senado ang ilang bagong halal na senador para sa orientation ng mga proseso sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinagot rin ng mga ito ang ilang issue na inaasahang kakaharapin nila sa Senado sa 20th Congress. Partikular na dito ang mga usapin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay incoming Senator Vicente Tito Soto III, hindi niya masabi kung ang pagtawid ng impeachment trial ang unang pag-uusapan ng plenaryo sa 20th. Naku, ang aga-aga. Hindi masabi kung pagtawid na. Ano na ba?
Ano ba talaga? Ang unahin nyo, yung problema ng ating kababayan, OFW. Andyan, na naipit. Yun muna ang unahin nyo. Pakiusap lang. Para naman maibsan yung kanilang mga agam-agam o alam mo yung natatakot na sila. Dahil yun muna, please lang, wag munang politika. Malayo pa ang 2028 If Congress we leave it to the majority. Basta ang mahalaga is that we address any particular issue that crosses the Senate's perspective. Dapat ina-address na kaagad. Huwag natin hayaan yung nanguhula ang taong bayan o ang mga karamihan ng kababayan natin. Di malaman anong nangyayari. Kailangan transparent. Transparent na Senate, transparent na gobyerno. Umaasa siyang hindi na pagdedebatihan ang pagkukonvene ng impeachment court sa 20th Congress. Ngunit kung kinakailangan, bukas siyang pag-usapan ito. Pag inabutan namin yun, I don't think there will be any debate, but you will not be able to stop any member of the Senate to stand up and discuss it or debate about it. You cannot stop that. You cannot prevent that. So, kung ano natatna namin, yun lang kami sa 20th Congress. Naninindigan naman ang nagbabalik ring senador na si Francis Kiko Pangilinan na tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial dahil continuing body ang Senado. At ang tungkulin natin... Wow! Dagat! 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 to try and decide the case. Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Kung meron silang ebidensya, ilabas nila. Ito lang ang masabi ko sa inyo mga kasama. Noong panahon nagtatakbo-takbo to, nag-iiyak-iyak, pati yung kanyang nag-iiyak-iyak. Ito na ngayon nagkakaroon ng boses. Pagkumparahin nyo nung nangangampanya sila saka ngayon, pagpasok nila, ilan sila eh? Ilan sila? Yung nagsalita kanina, isa, pangalawa to, si Bongbong, pangatlo, sabihin natin pang-apat, si Beng Tumbling, si Virus, 5, sabihin na natin si Win and Loss, 6. 6 sila. 6 sila. Sabihin pa natin kasama si Top. 7. 7 sila dyan. 24 minus 7. 17. Tignan natin kung ano mangyayari sa 17 na yan. Kung tatayo ba sila at papanig kay BP Sara o talagang nilalaro lang sila o naglalaro lang sila. Abangan natin. Gusto natin malaman niya mga kasama. At tayo ay magpapasok. Nag-aanda naman si Senator-elect Erwin Tulfo sa impeachment case sa pamamagitan ng pagbabasa at panonood ng mga diskusyon sa social media at website ng Senado. Ngunit kung maaari nga bang tumawid ang paglilite sa susunod na Kongreso, payag siya dito bagaman kailangan anyang hintayin kung ano ang mangyayari sa 20th Congress. Expect na natin 7 sila, mga nagsasama-sama. Tapos 17 yung kay BP Sara. So, pero hindi pa natin sure yung 17 na yun kung talagang kay BP Sara nga sila. Pero 7, yun ang nakikita ko. 7 na lang sila rito. Kahit pumasok pa yung newly elected na mga senador, sa 7, doon na lang sila. Hindi na sila abante ng lalampas ng 10. Yun ang nakikita natin dito. So, pag napag-usapan at acquittal o dismiss sa 28th Congress, tapos na ang kaso ni BP Sara. Okay, all goods na. All goods na to. All goods na tayo. Sa akin lang naman, tinitignan ko yung mga tao, binabasa ko, hati May mga nagsasabi na, bakit pa itutuloy yan? Sayang yung oras. May mga nagsasabi na, no, let's hear it. We want to hear. Ano ba talaga? Meron ba? Sa akin naman, kung ako tatanungin personally, why not? Why not? Then, kung it's the VP is not guilty, then so be it. Then let's dismiss the case, di ba? Bakit natin pipilitin kung hindi siya guilty? Kaugnay naman na ano kayang salita yun? Totoo kaya yun? Magiging komposisyon ng Senado sa susunod na Kongreso, partikular na ang grupo ng mayorya at minorya, hindi pa rin ito malinaw para sa ilang mga bagong senador.
Again, I will not preempt the discussions namin kasi tandem kami tumakbo, di ba? And si Senator Risa was our campaign coordinator manager. So we have to sit down first and discuss this. Well, I'll rather cross the bridge when I get there, but at the moment, tingnan ko muna sino yung magiging leader or ano itsura ng leadership before I decide on what my next plans would be or my next steps would be. May sagot rin ang ilan sa mga bagong senador para naman sa usapin kaugnay ng Senate leadership sa 20th Congress. I think that question is better addressed to my colleagues. Sa mga senador na lang, huwag sa akin dahil ako kinakausap ng iba sa amin na kung handa akong mag-lead eh. Siyempre. Nako po, kinakausap daw. Ang tanong dito, totoo kaya na kinakausap siya. Ito lang masasabi natin mga kasama. Meron hong mga nangangarap, lalo na ito, na gusto maging Senate President. Andyan pa si Quezon. So, nagkakaroon sila ng hindi, siyempre, magkalaban. Kanya-kanyang bakbaka na ito. Diba? Pero kung bibigyan ng magandang Senate President ang Senado, bakit hindi si Senador Marcoleta? Diba? Bago naman. Yung merong paninindigan at may boses. Hindi yung, di ba? Usapin ito ng mga kampi-kampihan eh. Pero, boboto kaya ito ng mga kasama niya? Kung ilan lang sila, sabi natin 7, boboto sa'yo 6. Majority 17. Hindi ka na magiging Senate President. Sorry ka na. Di ba? Tsaka, baka kilala ka na. Kilala ng ibang mga senador. Sayang lang naman, di ba? Ito, Rising Tiger event held in Malaysia in Makati Embassy. Yun. Maraming mga lumalabas na problema na dapat ukulan ng pansin. Hindi ito mga nangyayari. Pamumulitika. Ganun lang ang mga kagustuhan nila eh. Ang layo-layo pa ng 2028 para dyan. Excuse me. Malayo pa. Marami pang tatahakin. Dapat aksyonan muna nila yung mga problema. 'Di ba? Problema ng bayan. Pag mga 2027 kalagitnaan, doon sila. 'Di ba? Sagot ko, kung gusto nila, di ba? Mamaya mag-usap kami ni Sen. Rafi. Susundan ko lang siya kung sino gusto niya. Kung gusto niya si Dito Soto, disobey. Kung gusto niya si Senator Chis live. Asher Cadapan Jr. Nako po. Dito, sa laro ng politika, lalong-lalo na, ayan mga yan, plastikan. Oo, plastikan dyan mga kasama. Sa bagay, gano'n naman talaga eh. Kunyari magkakaaway sa plenary, sa plenaryo, bakbakan sila sa floor, pero sa gilid-gilid, yakapan, beso-beso. Pero wala tayong magagawa, gano'n talaga. Eto, ano meron dito? Hindi dadalo si Bibi Sara. Natural. Ikaw ba naman traitor, dadalo ka pa sa SONA? Bigyan natin to. Letter from the office that she is not attending. Walang dahilang binanggit ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte nang ipaalam sa Kamara na hindi ito dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa kabila nito, mananatiling may nakalaang upuan sa gallery ng plenaryo ng House of Representatives para sa Vice Presidente sa SONA Day. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, natanggap nila ang liham mula sa Office of the Vice President matapos ipadala ang formal na imbitasyon sa lahat ng institutional guests. Kabilang na ang heads of agencies, constitutional commissions, justices ng Supreme Court at iba pa. Walang reason and in fact we don't really ask for any reason. No? But be that as it may, we are prepared for her attendance. No? So we will reserve a seat for her at the VIP gallery and a holding room for her and her immediate staff and family. Kung sakali, ito na ang ikalawang pagkakataon na no-show si Vice President Sara sa State of the Nation Address ni PBBM. Kabilang naman sa padadalhan ng SONA invitation si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Ipadadala ito sa tanggapan ng dating presidente sa Davao City matapos maihalal na alkalde ng lungsod. But he is not here, no? And I'm sure
I'm sure he will not be able to attend. We're talking about physical presence kasi. Well, we will send the customary invitation, no? Which we will send to former presidents, former vice presidents, former Senate presidents, and former speakers. Pasado alas 10 ng umaga ng June 19 nang dumating sa House of Representatives ang ilang kawani ng Presidential Security Command o PSC. Nagsagawa ang mga ito ng security check at walkthrough kasama ang Legislative Security Bureau ng Kamara at ilang tauhan din ng Philippine National Police o PNP. Kabilang pa rin ito sa paghahanda para sa fourth SONA ni PBBM. Ito lang masabi natin. Bakit ba kayo nagtataka kung hindi aatin ang BP? Sa lahat ba ng mga pinagagawa sa BP Sara, sa tingin nyo, gugustuhin pa niyang makita yung pagmumukha ng pagmumukha nyo dyan? Ang kakapal naman ng pes na sabi ni Aling Lolita dito. Diba? Wala nang ganun. Tsaka, kung umatin mo siya, plastikan, pangit. Wag na lang. Diba? Hindi nyo na lang inisip na ang laking bagay na naitulong ng mga Duterte sa inyo, tapos ito pa ang kapalit. Perwisyo. At, ginawa nyo pa ng kwento si Tatay Digong. Diba? At, sa bagay, talagang, pag sinungaling talaga, sabi ni Aling Madrona. Diba? Isipin nyo, mantakin nyo, yung tao na nagtumulong na maipalibing ang ama mo, sabi ni Aling Madrona, yun, pinadala mo sa dahig. Tapos sasabihin mo, kaibigan mo, wow. May post siya nun way back 2016. Nagpapasalamat siya sa kaibigan niya si... Bakit? Dahil napalibing na nung nagamit na, eto na, nagtapang-tapangan na. Siyempre, siya na nakaupo Ginamitan na ng mga hokus-pokus. Lalo na yung mga kaalyado na nagtatalo, ginamit na yung kapangyarihan para maiupo. Sabagay, konting panahon na lang yan. 3 taon na lang yan. Kaso nga lang, ang tanong, pagbalik ba? Okay ba? Kaya kumabot ka sa video natin ito, sabi mo sa lugar ka, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At shoutout kay Ma'am Ami Duran. Like and share ang video natin. Hanggang sa muli, bye-bye.